Welcome to Perth, Australia! Did you ever think you'll be this rich? You come across as a cool guy, someone who's the opposite. Wow. And all my Hindi ka pwede friends are ito leaving, but I dahil wanna sinasabi stay. nila nakapag... Ang lawak nito. Can we just stay here? Hello! So, just a quick room tour pagpasok nyo. Ito, may full-length mirror. Tapos sa loob nito, may safety box. Andito yung mga maleta namin. Yung pang-plancha. Tapos sa left side, yung bathroom. Here, tatlo yung mirror. Ayan. Naganda na nga ng sink. Andito yung mini fridge. Ayan. Kettle, queen size bed. Of course, andito yung telephone. Merong couch. Then, TV. Ang kagandahan nito, meron kaming office. Ang tawag dito? Study table. Ayan. Tapos, ito na yung view namin. Wow! Tingnan mo, oh. Yan yung view namin. Ang standard check-in time is 2 p.m. Pero dumating kami dito ng around 12 na. Past 12. Inalaw nila kaming mag-early check-in free. Tapos binigyan kami ng wine. Okay, first stop. Nandito kami ngayon sa Barak Jetty. Nasa likod namin yung hop-on, hop-off bus na sasakyan natin later. Feeling turista kami ngayon talaga. So, hop on, hop off. So, nabook natin siya sa Klook for $60. That's for 2 days already. Kung 1 day, $55 lang siya. Pero kung 2 days, 60. So, yun ang binook natin para hanggang bukas pwede tayo mag-hop on and hop off bus tayo. Once na sumakay ka dito, merong 15 stops to na 15 attractions na mga sikat na mga locations dito sa Perth. So, yung buong 15 tours, 15 stops na yon will take 2 hours. And pwede kang mag-hop on at mag-hop off in every locations doon sa 15 na yon from 9 a.m. to 3 p.m. So, simulan natin ngayon. Tara! Nakikinig na kami ng tour nandito sa headset. May nagsasalita na. Ang dami ko na namang facts and trivias na matuturo sa inyo. Nandito tayo ngayon sa may Kings Park. And did you know that ang Kings Park ang pinakamalaking inner city park sa buong mundo? At mas malaki pa ito sa Central Park na alam natin na nasa New York City. Nandito tayo ngayon sa The Lucky Shag. May rooftop bar din sila at overviewing tayo ng Swan River. Ito yung order namin. Black Angus Burger. Tig-isa kami. Nagpa-additional kami ng egg. Sarap. Wow. Then ginger beer. Nandito tayo ngayon sa Perth Mint. Ito, binigyan nila kami ng ganito kapag nag-claim kayo. Hulaan nyo kung nasan sila nun ngayon. Andito! Nagtutulak. Yan, kumukuha pa ako ng ginto dito sa Perth Mint. Ang dami, isang malaking ginto. Nagtutulak ng gold. Ang Perth Mint Okay. ay nabuo or nagsimula or tinayo noong 1899. And ito ang pinaka oldest mint, operating mint dito sa Australia. Nandito sa Perth Mint ang pinakamalaki.
pinakamabigat at pinaka-valuable na coin sa buong mundo. Guinness Book of World Record siya. Okay, tingnan natin. Pero ito muna, suotan natin to. Itong gold coin pala na binigay nila. Ang Saan sabi, gagamitin? ihulog daw siya sa isang green machine. Siguro, magbabagsak ng gold siguro. I'm not sure kung ano. Tapos souvenir mo na? Baka, sana may Okay. libreng souvenir, di ba? So, by the way, na-book pala natin to sa Klook. Yan. So, huwag nyo kakalimutan na mag-redeem ng code ko. Oh, so lovely Klook! And the host then pulled this nugget out of the crab's nest. Ito naman guys, yung 1 kilo gold bullion coin. Then, meron silang silver here. Ayan. Platinum, and palladium coin. Andito naman yung mga gold bars. Ito palang gold coin. Ito pala yung ano niyan, yung safe niyan. So, mahihirapan kang nakawin. Kasi pag gabi na, pag mako-close na sila, ayan, lulusot siya doon. Tsaka, Ayan, nasa sobrang- 1,000 tonelada na yan. Hindi mo kayang buhatin dahil maski sila, even the Perth Mint, 4 na oras ang nagugol para ilagay yan dyan using machines pa. Ganong kalaki. Hindi mo siya mananakaw. And, Tapos yung security nito talaga, yun nga. mahihirapan kang nakawin to. $1 million ang halaga niya, which is converted to 200 million Australian dollars. And yun nga, every 5 minutes nagbabago-bago yung presyo niya, depende syempre sa currency rate. Tapos, syempre, hindi ka pwedeng tumakbo dito. Dahil sinasabi nila na kapag tumakbo ka, may chance Mapagkakamalang kang- may chance na habulin ka ng mga guard dahil iisipin nila na may nanakawin ka or may dadaling kang Nga may pala, isa mag-harm ka. pa, yung gold coin na yan, nung ginawa na yan, ay may mukha ni Queen Elizabeth. Tapos, akala ni Queen Elizabeth pala ay ginawa yun para sa kanya. Yun. Pero of course, hindi yun para sa kanya yun. Kaya until now, nandito siya. Kasi nung nalaman niya nandun yung mukha niya, akala niya para sa kanya. Gusto niyang dalhin sa Royal Mint sa London. By the way, ang Perth Mint pala ay parang ginawa, parang i-replicate yung Royal Mint sa na nasa London. Kasi nga nagkaroon ng gold rush dito sa may Australia. Nakapila si Lovely ngayon sa isang parang weighing scale wherein titimbangin ka. Yun daw yung worth mo kung isa kang gold. Kaso, pag anak ko, hindi ako Eh, paano yung timbang ko? hindi ako Hindi ang worth. mahal ko. Buti ka mamahal. Kaya na si Lovely ha. Timbangin natin ha. How much are you worth? Feeling ko, ang mura ko lang. 600. Oh, ikaw ay worth 10 10 million 759,000. 759,000. Wait. Did you ever think you'd be this rich? Subukan natin buhatin tong gold bar na to. Sobrang bigat niya. This is around, I'm not sure kung... Heavier than it looks, isn't it? Oo, alam ko, mabigat talaga. How heavy is gold? Lift the gold bar to find out. May nagko-commentary habang binubuhat ko. I'm not sure kung ito ay 12 kilos or 21 kilos. Pero- Nagulat ako, akala ko may tao talaga dito. Hindi pala, ang bigat. That means I'm holding around $1 million in my hands. Ayan na yung gold. Tapos, tatatakan nila dito. Ang tagal pala matatakan. So, yun na. Tatatakan nila. Plate? Mga plate? Oo nga, bark, gold plate, something like that. Gold plate. Tapos na yung tour, guys. Ang galing! Feeling ko yaman-yaman yun. Ang galing. Tapos may souvenir pa kayo. Kaya kailangan nyo tong mapuntahan ito kung dito kayo sa Perth. Para ma-experience na rin. Tsaka makita nyo rin. Mura yung lang siya, $26. May kasama pang souvenir. Tapos yung heritage. Ang alam ko, isa to sa parang UNESCO, World Heritage sa Australia. Itong lugar na to ay naglalaman ng
billion AUD na Worth Worth. of gold, silver, bronze, nuggets, bars, plates, plaques. and platinum. At malamig na. Pero yeah, sulit yung tour, nakakatawa. So ayan guys, nandito na kami ngayon sa DFO. Ito yung mga shops na makikita mo mostly mga sales, mga up to more than 50% or less than. Kasi nagpa-plan sila ng bumili ng shoes. Ito yung sa akin. Of course, yung favorite ko lagi, Japanese. Hindi ko matiis kahit na may nakita kong Chinese or Taiwanese food, Vietnamese food, Italian. Hindi ko talaga, pag titingnan ko, ops, mapupunta ulit ako sa Japanese. Hindi ko matiis. Si Lennon, nag-Chinese siya na halo-halo. Halo-halong Chinese. Ito siya. Siyempre, lusog-lusog. Ano, yan gusto mo? Brown? Ay, hindi pala brown, gray. Nakabili na siya. May new Hoka. Hoka fly, human fly. Nakalagay. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Blue Boat House. Ayan, makikita nyo naman dito sa likod namin. And did you know that this is the most photographed places in Western Australia? Oo, so sobrang dami nagpapapicture sa kanya. Nakapila na yung mga tao. Mamaya papakita namin sa inyo. Mas marami pa nagpapapicture dito kaysa sa Bell Tower, sa Kings Park o sa mga part ng Western Australia. Siya ay naka-located sa alongside ng Swan River and it was built during 1940s pa, late 1930s or 1940s at pinagmamay-ari ito ng Natras family. But surprisingly, hindi ganyan talagang original na color niyan. Naging kulay blue lang yan noong 2011 by a suggestion from a family friend na gawing kulay blue kasabay ng renovation niya. And since then, naging iconic place na siya sa buong Western Australia and even the whole Australia. So, yun, picture-picture mo tayo. Subukan natin kung talagang iconic niya at Let's most go! photographed. Ito yung lugar. Tapos, ito yung pila. Nakapila sila dito. Yung mga tao pa doon. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back there. You can change me, you can tell me down. I'll leave echoes in every place I fly. I'll break the mold with rebels mind. I'm a hurricane of free born mind. Next stop is the Kings Park Botanic Kings Park. Garden. Pero tingnan muna natin kasi meron kami nakitang gift shop dito, gallery shop. Ang ganda, yung mga mahihilig sa pusa. Tingnan nyo, ang cute ng design. Ceramic animals. Baby chicken, baby cats, dogs. Ito yung chicken. Cute! Cute mga cards. Ang cute oh. Nagpapa-selfie sila sa Blue House. Pupuntahan rin namin to. Order kami ng peach iced tea. Ang ganda naman ng lugar na to. Ang tabang. Pero Kitang-kita natatamisan yung sila yun. Ako naman natatabangan. Kitang-kita yung overlooking ng Ay, ang ng ganda Perth. doon. Tingnan natin. My Tara. golly. Ang daming families dito, nandito lang sa grass area, doing Ang ganda. picnic, having their late lunch. Ang ganda. Flame of Remembrance. This is to commemorate The great men who died during the Great War. by Her Majesty Queen Elizabeth The second. II. Ang lawak nito. Itong tinatawag na DNA Towers is built in 1966. Ito ay may taas na 15 meters at meron siyang 101 steps or 49 feet. Double helix to, ibig sabihin double staircase.
So kung mag-partner kayo, pwede kayo magsimula in both ends at magkikita kayo sa pinakataas. Kaya dito man tayo ngayon sa Lottery West Federation Walkway. Mahabang tulay ito. This is around 620 meters walkway na may taas na 16 meters above the Botanic Garden ng Kings Park. Itong Federation Walkway ay pinagsamang wood, steel, and glass platform na overlooking ng Swan River. Sanabi nga ni Lovely na overlooking ng Federation Walkway is yung Swan River. Ang Swan River ay tinatawag din namang ocean dahil karugtong na siya ng Indian Ocean. So, pwede mo siya tawaging Swan River or Swan Ocean. Pero river pa rin naman siya. At tinawag siyang Swan River dahil nung dumating ang mga British dito sa lugar na to, napakaraming mga black swan which is native dito sa Perth, especially this area, kaya tinawag siyang Swan River. At makikita nyo dito yung Swan Brewery Corporation which is gumagawa ng isa sa pinaka-famous na local beers dito sa Australia, yung ating Swan Draw. This is our second day na sumakay kami ng hop-on, hop-off bus. Ano namin to, life hack. Bakit hindi nyo rin gamitin nyo na para hindi na kayo mag-Uber or pa isa-isang pamasahe? Ito na. Yung mga bababaan pa naman ito, yung mga tourist spots din eh. Only ride. Parang kahapon lang. Sakay na kami. was just a kid when I met you, honey. Parang mas maganda yan kaysa sa isang kulay blue, yung denim. Talaga? Only wishing you could have saved me. Ito, papasok sa trabaho. Mainit sa trabaho eh. 25. 24. Mas maganda ba? Maganda ba? Kabudol ka pa ng Levi's. 10 years later, I'm still your baby. Hold tight, 'cause I know that we're changing. That I would be for you. Thank you! Free shuttle bus ito. Marami yan. May yellow, may purple. Sila yung mga free shuttle here in Perth. So guys, nandito kami ngayon sa Bamboo. It's a Chinese restaurant and ito na yung dinner namin. Ang in-order ko, chicken fried rice and siomai. Then nag-order ako ng crispy pork rice and then and shallot rice. Lagi kaming kumakain sa Chinese restaurant kasi bihira lang kami makakain doon sa lugar namin. Basta Asian restaurant, mapa-Chinese, Asian. mapa-Japanese, basta Asian. Asian restaurant. Lagi Hindi na na lang. hindi na kami nag-western or Italian. Medyo nakakasawa na talaga. So, Ito lagi. Pag nagtutour kami o kaya lumalabas, kanin talaga. Tapusin na namin ngayon yung video na to. And actually, maaga tayo kanina. Oo, marami na tayong nilakad. medyo pagod na rin kami. Mahaba yung araw namin. Ayun lang. See you on our next vlog. Bagong adventure ulit. Don't forget to like and subscribe. Bye! Good night!